Yun po, atin pong basahin. Ready, begin. Importance of worship service. Once again, importance of worship service. Amen. Amen. Gaano pa kahalaga po yung pagsa-service po sa Diyos? Katulad ng nabasa po natin kanina, John chapter 4, verse 24, God is Spirit. Tama po ba? Ang Diyos is Espiritu. So paano natin siya sasambahin? Sa Espiritu. Espiritu nga po siya. Nakakita na po ba kayo ng Spirit? Nakadama na po ba kayo ng Spirit? Nakahawak, nakaamoy? Wala pa po, di po ba? Dahil ito ay Espiritu. So paano natin masasamba ang Diyos? Espiritu at katotohanan. So aalamin natin yan at titingnan po natin according po sa importance po ng service at ito po yung pag-uusapan po natin, pagsasaluhan natin sa oras po na ito. So bago po tayo po magsimula, gaano po kahalaga po sa mga Israelite na sambahin po ang Diyos? Panoorin po natin yung short video po na ipapanood ko po sa inyo. Fled to live in exile in Egypt. Naririnig niyo po ba? The Egyptians were Yes, po. terrified of the Israelites' expansion, so they enslaved them. The Israelites could not bear the torture and prayed to God. God heard their prayers and decided to lead the Israelites out of Egypt. He then called on Moses. Moses. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come now therefore, I will send you to Pharaoh, that you may bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Moses went to see the Egyptian Pharaoh with God's command. But the Pharaoh would not agree to release the Israelites. The stubborn Pharaoh did not give in until God unleashed 10 plagues. The Israelites finally departed from Egypt under God's guidance. Fear you not! Stand still and see the salvation of Jehovah! Lift you up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it. Amen, amen. So napanood niyo po ba ng maigi?
Yan. So ito po ay kaganapan ng mga Israelites na sila po ay pumunta po saan? Pumunta po sila mula po sa Ehipto, pumunta po sila sa specific po na lugar na kung saan ay tinuro po ng Diyos. So makikita po natin po dito na sa dami-dami po ng mga pinili po ng Diyos, only Israelites po lamang po yung pinili po ng Diyos. At bakit po kinakailangan po nilang mula po dun sa Ehipto ay pumunta po sa desyerto at dun po magtayo po ng tent para lang po sambahin po dun ng Diyos. Bakit hindi na lang instructor? Dun na lang po sila sa Egypt. Dun na lang po sila magbigay po ng worship service. Bakit po? Dahil hindi po yun yung lugar na ipinangako po ng Diyos. Kaya for them to worship God in spirit and in truth, they need to go saan? Dun po sa pinangako po niya, which is sa desert. Na magtayo po doon po si Moses. Pero naging madali po kaya ang kanila pong journey para lang po masamba ang Diyos sa Espiritu at totohanan. Hindi po, di po ba? So, ito po ay marami pa pong nangyari at mula po sa Diyos, pinili niya po si Moses. Si Moses naman po ay ibinigay po sa kanya po yung pangako. Na kapag hindi sila nakinig, sila po ay mapupunta po sa land of. Pag hindi po sila sumunod po, magkakaroon po ng 10 plagues yung yung Ehipto. At ganun nga po yung nangyari according po saan? Sa salita po ng ating Panginoong Diyos. At sila po ba ay pinakawalan? Pinakawalan po sila. At nakita po iyon ng maging mismo ng mga Israelites. Nakita nila kung gaano ka makapangyarihan po ang ating Diyos. At mula po doon, sila po ay sumamba po sa Diyos, nagpuri po sa Diyos. Sa wakas, sila ay nakatakas na po mula po sa death patungo po sa life. Malinaw po? So ganun din po sa panahon po natin po ngayon. If we really understand the Word of God, we can do na sambahin po siya sa sa Espiritu at katotohanan. Kapag naunawaan po natin. Pero pag di natin naunawaan kung gaano po ito kahalaga, it will be end of us. Katulad po ng mga Egyptians. Dahil di po nila pinakawalan po yung mga agad-agad yung mga Israelites. Ano po yung nangyari sa kanila? It ends. Kasi hindi nila naintindihan na kailangan po nilang sambahin ang Diyos doon mula po sa disyerto na kung saan ay doon po pinapunta po yung mga Israelites. Malinaw po? So if we understand the importance of worship service, it is a blessing to us. It is salvation to us. But if not, it is death or end of us. Okay po? Kaya mahalaga po yung service, sobrang halaga. Imagine, marami po yung buhay na nasakripisyo dahil di po nila naunawaan kung gaano po ito kahalaga. Pero, kanino po ba natin ito ibinibigay? Ano po ba ibig sabihin ng worship? Worship means, to respect God with the proper manners. Okay po? So, to respect, how can we respect God kung hindi po natin siya nakikita? Paano po natin ibibigay po yung manners po natin? Di ba? Ano po ba ibig sabihin ng manners? Manners ay mapatungkol po saan? Kung ano po yung trato po natin. Ano yung actions natin through that moment? Okay? Through that event. Through that person. Okay? Sa ganitong paraan, pero sa Diyos, paano po natin maibibigay po yung action po natin sa Kanya? Ano po yung ugali na dapat ay ginagawa po natin sa harapan po ng Diyos? That is, improper, katulad po ng ipinangako po niya. So, paano po natin sasambahin ng Diyos? In John chapter 4, verse 24, sinabi po na ang Diyos ay Espiritu. So, paano natin siya masasamba? So, what is truth? Okay? Ano yung truth? Kasi sinabi na sambahin po ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. In John chapter 17, verse 17, basahin po natin. John chapter 17, verse 17. Ready? Begin. And sige po, basahin po natin. John chapter 17, verse 17. Nariyan na po ba yung bawat isa? Pwede po ba makingit po ng heart react? Nariyan na po yung bawat isa po? So sige po, basahin po natin muli. John chapter 17, verse 17. Basahin po natin ito na may iisang puso.
Italaga mo sila hindi makasanlib. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Amen. Amen. So ano daw po yung truth? Paano po na tayo mapapabanal po ng Diyos sa pamagitan po ng katotohanan? At daw po yung truth, that is the Word. And only those who have the Word can only be worship God. Kayo po? So hangga't hindi po tayo, wala po tayong katotohanan, hindi po tayo magiging, hindi tayo maaring makalapit sa Diyos, makapagpuri sa Kanya. Sa Espiritu at katotohanan. When we don't have the Word. Kaya sino po yung mga taong may salita? Sila po yung mga ipinanganak ayon po dito. So pag sinabing ipinanganak, ibig sabihin, meron po talaga siyang ganito pong characteristic. The word, meron siyang word. At anong klaseng word po na ito? Truth. Ano po ibig sabihin ng truth? Kung ano po yung salita, nagkaroon po ng katuparan. At yun po din nakalagay po sa 1 Peter chapter 1 verse 23, be born again, not imperishable, but imperishable, living and enduring word of God. Buhay na patotoo ng salita. Ibig sabihin, merong pangako na nagkaroon ng katuparan. At sa parehas po na paraan, ito rin po yung tinuro po ng ating Panginoong Hesus. Kaya, kung sino man po yung sumasamba, nakakaunawa sa Diyos, sa kanyang salita, sila po yung mga tunay na worshiper po niya. At sino po yon? Yun po yung mga may salita. Kaya tayo po, sa oras po na ito, tayo po ba'y sumasamba sa Diyos, Espiritu Katotohanan? Amen. Hindi lang tayo basta sumasamba. Sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. At alam na po natin kung ano po yung katotohanan. Tama po ba? At ito po yung tuloy-tuloy po natin na inuunawa at inaaral po hanggang sa mga oras po na ito. But at the same time, paano po na tayo po haharap po sa Diyos? In Romans chapter 12 verse 1, basahin po natin yung sinabi po dito po sa mga disciple. Basahin po natin Romans chapter 12 verse 1. Nariyan na po ba ang bawat isa? Basahin po natin na may iisang puso. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialin niyo ang inyong sarili bilang lugod sa Kanya. Bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Amen. Amen. So lahat po ba ng mga instructor, anong pinagkaiba ko sa pag-church ko outside? Ano yung pinagkaiba dito sa outside? Kasi hindi ko masasabi, instructor, na ako lang yung sumasamba sa Diyos. Eh, may mga tao din na sumasamba sa Kanya. Sa labas, di po ba? Kasi lalo na ngayon, Sunday. Di po ba? Nakakita po ba kayo na mga pupunta sa simbahan? Kahit online, meron din. Pero lahat po ba ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos? Thumbs up or hindi? Meron lang ba na pagsamba na tinatanggap ang Diyos? Meron. Nabasa po natin kanina. Ano po yung sinabi po dito? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your body, yung sarili ninyo, as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is the true worship and proper worship to God. So how can we worship to God? So sino lang po yung worship sa Diyos? Yung may binhi niya. Yung may salita niya, yung may truth niya, that is the true worshiper. At paano po sila sumasamba sa Diyos? Through, their body living as a living sacrifice. So paano natin masasakripisyo po yung atin pong katawan? Okay pa sana instructor yung mga disciple kasi sila ay nag-alay ng buhay nila para sa sundin ng Diyos. Di po ba? Nag-testify sila ng salita para iniwan nila yung bahay nila, yung tahanan nila, para lang may bahaging salita na ito. Pati yung kung sa panahon natin ngayon, iniwan nila yung pag-aaral nila para lang ma-evangelize po yung marami. Ako, instructor, paano ako magkakaroon ng proper worship to God? Kung tayo po, yung sa isang araw po natin,
ilang oras ang meron po? How many hours in one day? Grabe ha, umabot na po kayo ng senior high school or junior high school. Umabot na ka ng high school, di niyo pa rin po alam kung ilan. Sa isang araw, ilan po ang hours o ilang oras? Meron pong 24. Okay? Kaya may palabas sa 24, 24 hours. Okay po? Kasi ibig sabihin, sa 24 hours po na yun, makikita po natin, pag nabawas po doon, kunyari hindi na tayo nag-exist sa pang 24 na oras, buhay tayo o hindi? Pag hindi tayo nag-exist, for example, merong 12 hours, okay? Pang 13 hours na. Pero hindi na tayo nag-exist. Buhay tayo o hindi? O kaya nagkulang yung oras natin. Buhay tayo hindi? Hindi, di po ba? Hindi. Kasi nawala yung oras. Ibig sabihin, wala na tayo. Kung ganun. Kung ibabawas natin yung oras po na yun, ay ibig sabihin, yun po ay parte ng buhay po natin. Kaya ganun din po. Kapag binibigay ba natin po yung oras po natin, pwede ba natin sabihin, ibinibigay din po natin yung buhay natin? Yes or no? Yes. Because a part of this time is my life. Tama po? So sa parehas po na paraan, hindi na tayo po kailangan balatan ng buhay dahil lang po mag-aaral ng Bible o dahil po sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Kasi tapos na po yung generation na gano'n. Tapos na po yung generation ng mga Christians na gano'n. Pero what is our time today? Our time today is to offer our body, our time to God. How? By listening, focusing, understanding, and seeing myself sa salita na pinapakinggan. That is That is the time na ako ay nagbibigay ng aking buhay, ng body ko sa Diyos. At ito po yung time na ako ay nagiging holy and pleasing sa mata niya. Tama po ba? Amen. Sa oras po na ito, for all people, maaaring pwedeng i-invite po, pero bakit kayo po yung nandito? It's because you give your life to God. It's because you give an hour to God. Kaya kailangan ito po yung isipin po natin. Na maging grateful po tayo na no matter what happened, pagbibigyan ko po ito ng oras kasi ito po ay parte ng aking buhay. At ito yung oras ko na may bibigay sa Diyos. Kaya ang buhay ko ay para sa Diyos. Tama po ba? So, hindi kailangan ng Diyos po, hindi na hiningi ng Diyos na 24 hours, nandito po tayo, nakatutok po tayo. Only how many? At least 1.5 or 1 hour. Tama po ba? Ibibigay po natin sa Diyos. At ano yung benefits na makukuha natin kung gano'n? Numbers chapter 19, verse 19 to 20. Ano yung kahalagahan na tayo po ay nag-worship tuwing Sunday sa harapan ng Diyos with our body na nakafocus sa Kanya. Basahin po natin Numbers chapter 19, verse 19 to 20. Sige po, basahin po natin. Numbers chapter 19, verses 19 to 20. Nariyan na po ba ang bawat isa? Basahin po natin na may iisang puso. Sa ikatatlo at ikapitong araw, ang itinuturing na marumi ay wiwisika ng sino mang itinuturing na malinis. Pagkatapos, lalabhan ng itinuturing na marumi ang kanyang kasuotan at siya'y maliligo. Kinagabihan, ituturing na siyang malinis. Sino mang itinuturing na marumi ngunit hindi maglinis sa pamamagitan ng tubig na panlinis ay mananatiling marumi. Itatakwil siya ng bayan pagkat dinudumyan niya ang toldang tipanan ni Yahweh. Amen. Amen. Okay po? So sa parehas po na paraan, ano po yung sinabi po dito? Sinabi po dito na sa temple po ng Diyos, templo po ng Diyos, kinakailangan po na mawisikan. Okay? Maliguan.
yung mga tao. So, paano po malilinis? So, at the time ng Old Testament, kailangan nilang maglinis bago po sila pumunta po sa templo. Literal yun, gaano po muna sila. Naghuhugas po sila ng kamay, nagwawash sila ng kasuotan para ano po, sila po ay pumunta po doon, makapasok po sa templo. Pero kapag di po nila yung ginawa, ano po yung mangyayari? Sila po ay maka-cut off. At ano po, hindi po sila malilinis po na pagpasok po nila sa sanctuary at maaari po silang mamatay. Instantly po yun. Kaya po, pag nakita po ng Diyos na madumi po sila physical. Pero by this time, ganun pa rin po kaya? Pag ay madumi ka o hindi ka papasukin, hindi. Ano po yung pagiging madumi? Ang pagiging madumi ay sa kasalanan. So, paano po tayo malilinisan ng Diyos? Ano po ba yung kailangan linisan sa atin? Yung ating kasalanan, di po ba? Maaari po ba na tayo po ay malinisan po ng physical po na tubig po yung kasalanan natin? Ay, nagkasala ko kanina. Kasala yung mata ko, wait lang, wisik-wisikan ko. Ganun po, malilinis? Hindi po. Ano po yung spiritual na tubig na kaya pong linisin po yung ating kasalanan? No other than but only God's Word. The Word of Truth. Kasi may Word of Lies eh. So, dapat matanggap natin yung Word of Truth. At yun yung maglilinis po sa kasalanan po natin. So, through that, meron pong malilinis po sa atin kapag tayo po ay nagsamba po sa Diyos. Kayo po ba? Naranasan niyo na po yung maligo? Ano yung pakiramdam? Di ba masarap? Kakaligo, May malungkot po ba pag naliligo? Kayo po, malungkot kayo pagkatapos maligo? Hindi ba, di ba? Masaya kasi naligo po tayo. Ganun din po, spiritually. Tayo po ba naliligo ngayon sa oras na to? So, magiging nakasimangot po tayo. Ay, bigay po natin, maging yung smile po natin habang tayo po ay nakikinig po. Dahil ito po yung time na naglilinis po tayo. Imagine na lang, physical. Anong pakiramdam natin kapag tayo po ay nalilinis? Ganun din po dapat spiritual. At sa parehas po na paraan, bakit po? Bakit po natin po kinakailangan po na ito po ay gawin? Dahil sa pamagitan lang po ng pag-service, dito po tayo malilinis po ng Diyos gamit po ng salita. At in Numbers chapter 19 verse 11 to 13, sinabi po dito na kapag hindi nalinis, ang mangyayari, dahil nakikisalamuha sa mga dead bodies, okay? Kailangan maglinis. Ano po ibig sabihin ng dead bodies? Ibig sabihin ba literal na may mga patay? Pag humawak ako sa patay, yun lang yun? Hindi. Ano po ibig sabihin ng dead body? So physical, merong patay physical, di po ba? How about spiritual? May patay din po ba spiritual? Meron. Sino po? Yung mga taong physical na buhay, pero yung spiritual ay hindi po buhay or patay. Bakit po? Kasi wala silang narinig po na salita ng katotohanan. So pinatay po yung kanilang spirito ni Satan. Kasi si Satan, siya po yung may-ari po ng mundong ito, di po ba? Siya po yung nagmamay-ari, siya po yung kumukontrol. Kaya tingnan nyo po, imbitahan nyo po yung mga klase po ninyo. Tara, Bible study tayo. Ano ba sasabihin po nila? Ay, tara, yes, go! Gusto ko yan. Ganun po? Hindi, di po ba? Ano ba sabihin sa'yo? Ay, weird mo naman. Ay, ba't ka nang ganyan? Di po ba? Ay, grabe, heaven ka na. So, ganun po? Ganun po yung ginagawa nila, di po ba? Which is, but the same time, kasi si Satan, ano po yung ginagawa niya? Ginagawa niyang pangit po yung bilong sa Diyos. Okay po? Kaya yun po yun hanggang ngayon, yun po yung nakakita po ng mga tao. Lahat ng pangit, nagiging maganda. Kahit yung magsinungaling, kahit yung mga magti-tiktok-tiktok na labas yung pusod, hindi naman po talaga maganda yun, di po ba? Pero pinaganda ni Satan. Ay, okay, yun ang pinakamaraming views. Yung patungkol sa salita ng Diyos, yun yung pinaka-konting views. Tama po ba? So, ganun din po sa panahon po natin po ngayon. Yung mga lahat ng ginagawa ni Satan, yun po ay parte po ng mundo at yun po yung ginagawa, yun din po, maging mga tao, okay, na hindi po magiging maganda sa ating spirito. Maging yung pagmumura, di po ba? Natural yun sa mundo. Kahit sa mga vlog, di ba? Parang okay na okay lang magmura. Sikat ka pa kapag nagmura ka. Pero do you think it's good? Kalooban kaya ng Diyos yun? Hindi. So ito po yung nagpapasama po sa atin bilang mananampalataya.
Yung naririnig natin, yun po nagpapadumi ng spirito po natin. So, kailan tayo malilinisan ng Diyos? Only when we hear His word through worship service. Kaya po? So, yun po yung benefits. At kailan po ito gagawin? Katulad po ng nabasa natin kanina, gagawin po ito tuwing 7th and 3rd day. So, mahalaga po yung 7th and 3rd day? Yes, sobrang halaga. Because this is the day that we give worship to God. So sa ating intermediate to advanced, ang pinakamahalaga po, lahat ng araw mahalaga na may klase po tayo, but most especially tuwing Wednesday and Sunday. Because this is the time that we offer worship to God. Kanino po tayo nagbibigay ng worship? Dahil lang po sinabi ni instructor, dahil sinabi po ni evangelist, dahil sinabi po ni team leader? Hindi. Pero nagbibigay tayo ng worship no other than because of God. So lagi niyo po yung tandaan. We did not give this worship service to people but only to God. Kaya gaano kahalaga itong worship po na ito? Siyempre, kung hindi natin maintindihan yung worship service, basta-basta na lang natin ito i-take lightly. Parang ganito, yung tubig, kapag siya ay madami, hindi natin po masyadong pinapahalagahan, di po ba? Kapag malakas pa yung tubig. Pero kapag ditulo na lang yung tubig at yun na lang yung pagligo mo, imagine, naliligo ka, ang sarap magsayang ng tubig, di po ba? Kasi maraming tubig. Pero paano habang naliligo ka, tapos yung tubig ay konti ng pakunti? Ano yung gagawin mo? Di mo ba titipirin mo yung tubig? Bakit mo titipirin? Kasi konti na lang. Mahalaga yun. So kailan natin magkakaroon ng halaga yung isang bagay? Kapag nawala yun. Tama po ba? Kapag paunti-unting nawawala yun sa atin. So doon lang natin na-realize, importante ito. Ganun din po sa salita po ng Diyos. If we do not understand this word na natatanggap natin sa worship service, anytime pwede tayong mawala po dito. Anytime pwedeng hindi po na natin marinig po ito. At doon po natin ma-realize, ito pala yun. Ito pala yung hindi ko napakinggan na makakapagpubuo sa akin makakapagpabuo ng pananampalataya ko papunta sa kaharian ng langit. So ngayon pa lang, di po ba, na lagi tayo naririnig yung salita, ngayon pa lang pahalagahan na natin, bago pa lang po ito mawala. Okay po? Kaya para po sa unawaan po ng importance po ng worship service, kanino po ba natin ibinibigay yung worship service? It's no other than but God. At bilang mga anak ng Diyos, kung may binhi talaga tayo po ng Diyos, yung anak, para masabing pinapahalagaan niya yung kanyang magulang, ano pong gagawin niya? Uuwi siya sa bahay, di po ba? Uuwi siya sa kanyang tahanan. So, ganun din po tayo. Para makita po natin sino? Makita natin yung kapitbahay natin sa bahay? Hindi. Makita natin yung magulang natin. Ganun din po sa Diyos. For us, bilang isang anak, ano yung pinaka-duty natin? Umuwi sa Kanya. Magbigay po ng respect sa Kanya, glory po sa Kanya. So, we can enter the kingdom of heaven. So, sino lang po yung makakapasok sa bahay? Siyempre yung anak. Ganun din po sa heaven. Sino lang po yung makakapasok po sa heaven? Yung mga anak ng Diyos. At dahil anak po tayo po ng Diyos bilang mga anak, ano po yung matatanggap po natin? Pagkain, di po ba? Yun yung pinaka-blessing. Tayo pag may sarap tayo nakakain, wow, this is a blessing. Di po ba? So, ganun din po, spiritual. Ano yung pinaka-blessing na ibibigay ng Diyos? Walang iba kundi po yung kanyang salita. At kailan po natin makukuha? Through worship service. And this worship service, maging yung mata natin, na nakakakita, yung buhok natin, yung boses natin, yung hininga natin, whatever na maisip po natin, na meron tayo, lahat ng yun galing sa Diyos. Yung talino natin, di po ba? Lahat yun galing sa Diyos. Yung magandang kalusugan natin, galing yun sa Diyos. So ano po yung gagawin mo natin? Bigay natin balik-pabalik sa Diyos. Through how? Through worship service. Ito po yung way kung paano natin makikita, may papakita sa Diyos na, Lord, nandito po ako, buhay ako, magbibigay po ako sa inyo ng pabalik po na pasasalamat. Okay po? And dahil po sa pamagitan po nito, dito po natin mabibigay po sa Diyos po yung papuri din po. And the same time, syempre po, lahat po ba ng place, pwede po natin po maging place
to worship God? Lahat po ba ng place ay place na kung saan ay maaring sambahin ng Diyos? Yes or no? Lahat na po ng place ay pwedeng pagsambahan po sa Diyos. Kung lahat ng place ay pwedeng pagsambahan sa Diyos, bakit at the time ng Old Testament, nasa Egypt sila, pwede naman nilang sambahin ng Diyos doon? Bakit di na lang sinabi ng Diyos na doon na lang? Bakit kailangan nilang pumunta pa talaga sa desert at doon magtayo ng templo at doon sila? Bakit kailangan po mamatay po ng mga kaaway? Kasi hindi yun yung place. Hindi po dun sa Egypt yung place po na pinangako ng Diyos. Meron siyang pinangako at yun po yung dun po lalakbay nila sa desyerto papunta sa land of Canaan. So may pinangako na lugar. Ganon din to at the time ng first coming, si Jesus Christ, siya na po yung naging templo ng Diyos, di po ba? Na kung saan siya po yung sinasamahan ng Diyos. Bakit instructor siya pa? May mga Pharisees and teachers of the law naman na matagal na nilang nagtuturo sa kanila. Bakit hindi na lang doon na lang makinig yung mga Jews? Ba't kailangan pa kay Jesus? Simple lang. Kasi wala sa kanila yung truth. Okay po? Kundi nasa kanila po yung lies. Nakatulad po ng mga Egypt, hindi po nila maaari pong parehas na magsabay, na magsamba ang taong may salita at walang salita. Pero, yung mga taong may salita lamang, sila lang po yung bibigyan po ng salita ng Diyos at sila po yung makakasamba lamang sa Diyos as a true worshiper of God. Malinaw po? Kaya sa panahon natin ngayon, may place din po kaya kung saan ay masasamba natin ng Diyos, Espiritu at Katotohanan. Revelation chapter 14 verse 3, sinabi po dito na that place, and Revelation chapter 14 verse 1, it's place na kung saan nandito po yung Mountain Zion. At dito lang po sasamba yung mga tao po, mula po sa all nation. Pupunta sila po dito to worship God. At yung worship po na ito yung true worship lang natatanggapin po ng Diyos. So mahalaga po na malaman natin yung place po na ito. Sobrang halaga. At sa parehas po na paraan, dito po tayo mababago. Sa lugar kung naroon po yung mga maraming naniniwala sa katotohanan at mga taong sasamahan po ng langit. Okay po? And ano pa po yung magagawa? Ano pa po yung maaari po natin pong ano po yung maaring mabigay po sa atin ng worship service po dito po sa Mountain Zion? Sinabi po na it is a time na tayo po ay i-clothe po niya sa espiritu at katotohanan or the holiness through the word and prayer. In 1 Timothy chapter 4 verse 5, sinabi po dito, tayo po ay mapapabanal sa salita at panalangin. So without word, yung prayer po natin, mapupunta kaya sa Diyos? No. Parang incense lang yan na walang apoy. So uusok? Hindi. Ganon din po ang salita. Kung kapag wala tayong salita at tumatawag tayo sa Diyos, sumasamba tayo sa Diyos, tinataas natin yung kamay natin sa Diyos, pero pag wala tayong salita, God will not acknowledge that service. Mapapatawad yung kasalanan natin? Hindi rin po. Dahil hindi po yun yung anak po ng Diyos. Kaya saan lang pong lugar natin po makakain, maririnig yung salita po ng katotohanan, walang iba kundi po sa Mountain Zion, Revelation chapter 21 verse 1, sinabi po, the new heaven and new earth, where all nation will come to worship. Basahin po natin yung sinabi po ng ating pinakang pastor about worship. Basahin po natin. Ready? Begin. Basahin po natin. Nasa screen na po. Words of promise pastor about worship service. When we offer the worship service to God today, we must give our utmost care to our heart and our body. We must put all of these things together and worship in spirit and in truth. Amen. So whether it is Sunday or Wednesday or any day, when we give worship, we must do so with great care and neat appearance, and we must give it with all our body and heart in order for God to accept it. Do not come in with anxiety,
clothing or appearance. We must do worship in the appearance that is acknowledged by God and with the faith that is acknowledged by God. We will serve our whole God and live in heaven in the kingdom of God. In order to do this, we must have proper manners. Amen. Amen. So tulad po ng sinabi po dito, okay po, tayo po at the time po ng first coming, kung nabubuhay po tayo at the time po ng first coming, sino yung makakapagturo po sa atin ng proper manners para sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan? Sino po? Jesus, di po ba? Why Jesus? Because he comes with the truth. Meron siyang salita ng katotohanan. Siya yung may revealed word ng Old Testament. E sa panahon po natin po ngayon, instructor, ano ba at paano ako magpapakita na ako'y sumasamba sa Espiritu Totohanan? Sino yung magiging standard ko? Yung standard ko ay ano po? Kung sino po yung pinili sa panahon natin ngayon. So sino po yung pinili? No other than but the promised pastor. The one who overcomes. Kaya ano po yung sinabi po niya? We must in front of God na may neat tayong appearance. Malinis po na appearance. At ano pa po? Not unsightly, wala pong hindi labo-labo po yung atin pong manners sa harapan po ng Diyos. So even po yung ating pananamit, kailangan po nating ihanda? Yes. Okay. Maging din po yung actions natin, yung posture natin habang nakikinig. Kailangan po nating ihanda? Yes. Lalong-lalo na. How about yung notebook natin sa pagsusulat? God is in the Word, di po ba? God is Word. So how can we know na tayo po talaga ay nakikinig sa salita? Nagno-notes tayo. At natatapos po natin po ito. At the same time, yun po yung pagpapakita po natin na tayo po ay binibigay po natin yung oras po natin na nakafocus as a living sacrifice holy to God. Kaya sa parehas po na paraan, in a temple, yung younger, yung pinakabata, siya po yung magbibigay ng highest respect. Okay po? At yun po yung isa po dapat natin na ibigay, lalo higit sa lahat, sa ating amang Diyos. So pagpasok natin, anong gagawin natin? Magsi-cellphone? Hindi. So papasok po tayo na sa tamang oras at higit sa lahat, ano po yung gagawin natin? Magpipray po tayo bago tayo pumasok. So God will allow us na ma-prepare yung heart natin, yung mind natin. Kasi kung tayo mismo sa sarili natin, hindi natin po kaya na gawin po yun, na nakikita po ng iba, how much more kung sa Diyos? Kaya po ba natin yun na gawin sa hindi natin nakikita? I don't think so. Kaya nga sinabi po, even if we know everything in this world, kapag kahit na kuha natin lahat ng knowledge po dito po sa mundo, pero kung wala naman tayong proper manners, useless po yung lahat na napag-aralan natin, di po ba? Di po ba? Kahit sobrang galing mo mag-speak, sobrang galing mo pero nagmumura ka, hindi ka marunong rumespeto, maaari po ba natin pag malaking naunawaan natin na yon? Hindi. Ganon din po sa salita. Kahit ang dami natin natutunan sa salita, kung hindi po tayo marunong po na may pakita yung kung ano yung natutunan natin, yun po yung kaawa-awa sa lahat. Tama po ba? So even our manners, etiquette, are we rude? We must be completely perfect. Kaya po? Kasi we have a perfect God. Kaya when we have a service, ano po dapat yung prepare natin? Una, yung ating attire, yung ating kasuotan. So ano po dapat yung kasuotan natin? Uniform. Uniform po na at least white, di po ba? Bakit po white instructor? Bakit hindi na lang pink o yung favorite ko? Malinis naman eh. So dahil ano po yung represent ng white? It's pure. Okay? Pure. And mapatungkol po ito sa kung spiritually nililinis tayo ng Diyos, dapat physically malinis din po yung kasuotan natin? Yes po. Okay? How about our hair? Okay lang ba nang tayo-tayo yung buhok o kakaligo lang? So, kailangan maayos pa rin po. Naka-tied up yung hair po natin. And how about our notes? Yan, syempre po, makikita din po natin sa notes na makikita po natin na yung atin pong effort po talaga sa pagsiselyo po ng salita. So, mahalaga po na maiselyo po natin salita, mahalaga. That's why, kailangan natin i-review ito. Pero paano natin ma-review kung wala tayong notes? Diba? Paano natin mababalikan kung wala tayong babalikan? Ang gulo, no? Paano tayo babalik
kung wala tayong babalikan. Tama po ba? Ganun din sa word. So, kailangan po natin na i-take down notes po yun para makita po natin na ito pong mga bagay na ito ay talagang importante po sa atin at most especially, importante din po ito sa Diyos. Okay? What are the basic etiquette in the worship service? So una, ano po, yung pag-attend po natin. So at least 3 times or more absent tayo po ay magiging listed do sa long term. Sino po yung mga long term? Sila po yung naka-cut off na po dun sa chosen people. Kaya ano po yung kinakailangan po natin? We need to check natin na tayo yung pangalan natin ay hindi po mapunta sa long term, na kapag may situations, magsasabi po tayo, and every time, lagi po tayong bumabalik po sa Diyos. Meron pong hindi ko po sasabihin po yung pangalan po niya, tatago ko na lang po kasi baka sumikat. Okay, baka sumikat siya. So meron pong students na 1 month na po siya hindi na-attend. Pero he keep or she keep on informing. Ito po yung situation, pwede po bang ganito, ganyan, ganyan. Kaya ano po yung nangyari? Instead na siya po ay ma-drop, ano po yung nangyari po sa kanya? Siya po ay continuously rin nagsumikap, nag-persevere, kaya nakabalik po siya sa pag-aaral. So magandang puso po ba yun? Sobrang ganda. So hanggat may communication, maaari pong maibalik po sa Diyos. Kaya po yung kinakailangan natin, yung mag-communicate po tayo. Okay po? And ano po yung sinabi po dito? Kasi yung name po natin ay masusulat po sa Book of Life. Di ba sabi po ng Diyos, i-award niya po tayo according sa nagawa po natin. Tama po ba? I-award niya tayo. So Instructor, paano po malalaman ng Diyos na ito i-award ko? Kung wala naman siyang criteria, wala naman siyang logbook. May logbook po kayang Diyos? Meron po. Meron siyang Book of Life. So, Instructor, maging itong pag-a-attend ko dito, nakasulat din po ito sa Book of Life? Yes po. Okay po? Nakasulat din po ito. May monitoring po kayo? Yes, meron po kayong monitoring. Attendance? Meron po. Kaya sa parehas po na paraan, yun po yung i-keep po natin. Okay po? Huwag po tayong umabsent. At kung may emergency man po, magsabi po ahead of time para magawa po ng paraan. Okay? So this is naman po yung mga prohibited. Ibig sabihin, hindi po pinapayagan. Una, mag-using phone habang nasa worship service. And pangalawa, mag-pray, hindi lang basta-basta, but pray in order. So paano po tayo mag-pray in order? Una, we seek God. We seek the kingdom of God in His righteousness. Pangalawa, magre-repent tayo. So di ba po may sound na meditation? Kanina may narinig yung sound na basta hindi yun. Okay. Parang pang-selecta naman yung sinabi ko. Basta parang word po na may hymnal song. Okay? Every after po ng prayer o kaya meditation. So yun po ay meditation song na kung saan ito po ay new song pa din po dito po sa New Heaven and New Earth. At dito po sa new song po na ito, ito po ay naglalaman po ito ng salita po ng revelation. So hindi pa lang po namin po ito pinapakirinig po sa inyo all at once dahil hindi pa po kayo nakakatapos ng revelation. Pero pag natapos niyo po yun, maintindihan niyo kung ano po yung nilalaman po dito. Pero mahalaga po yun kasi yung oras po na yun, doon po tayo hihingi po ng tawad po sa Diyos silently. Okay? Silently. Hindi na po kailangan na, Lord, sorry, hindi na po kailangan lakasan. Silently. Okay po? And pangatlo, gratitude. Thank you, Lord, kasi inalaw niyo po ako na makarinig ng salita sa ganito, kahit ang dami nangyari, blah, blah, blah. And syempre, nagpapasalamat po tayo sa nag-invite din po sa atin at lahat po na mananalangin po para tayo ay makapunta po dito at ma-harvest. So hindi po ba, pag ganito po yung prayer po natin, imbis na, Lord, pengi ako nito, Lord, pwede gawin mo akong top with honor? Hindi po ba? Kung ganito po kung inuuna po natin yung kalooban po ng Diyos, ano po yung mangyayari? Ibibigay niya rin po sa atin kung ano po yung kalooban. Yung kalooban po natin, kahit di pa natin sabihin. Just like yung mother, yung mama niyo po. Okay po? Kayo po ba kapag humihingi po kayo sa nanay niyo, sasabihin niyo, gusto ko nito, gusto ko nito, gawin mo to. Di po ba? Ano po yung para magbigay po nila yung gusto natin, ang ginagawa natin. Di ba sinusunod po natin yung gusto nila? Gusto nila na maghugas tayo ng plato, naghugas tayo ng plato. Okay, maglinis tayo ng bahay, maglinis tayo ng bahay. Tapos, may assignment akong ganito. May kailangan ako. Pwede pa bilhin ng ganito. Di ba? Ano po yung mararamdaman ng nanay?
syempre matutuwa po at susundin po niya kung ano po yung ginugusto natin. Kahit di ba nga tayo magsabi eh, di ba nakita tayo naglinis, nak, anong kailangan mo? Di ba? Ganun po yung magulang. How about God? Kahit di pa po natin po sabihin, alam na po ng Diyos ano po yung pangangailangan natin. Pero kapag sinunod natin siya, pauna, ibibigay niya po yun sa atin. Ngunit kung hindi naman, kailangan natin pong tanggapin na hindi po yun mabibigay ng Diyos sa atin ng basta-basta. Okay po? So ano po yung good example when we are entering to God? Panoorin natin short video po nito. 또 저가 수정같이 맑은 생명수의 So a good example ay ano po, before po ng service, nandito na po. Nakikinig na, binibigay na yung puso niya sa Diyos. So ibig sabihin, handang-handa na po siya para tanggapin po ang salita po ng Diyos. So tayo po, ganun din po ba tayo? Nawa, ganun din po tayo. Okay po? And syempre sa panalangin, nakita niyo po, so ganun po yung panalangin po dito po sa on-site na po yan. Pero pag online po, yan, pwede naman po na gawin niyo po yan, but as much as possible, yan, kahit nakaupo po kayo, pero yung puso po ninyo at isip po ninyo ay ano po, kneeling down po sa Diyos. So ano po, instructor, ano po yung proper way? So isang proper way po ay ano po, yung ating kamay, ating paa. So ating kamay, kanang kamay, itaas ang kanang kamay. Ito yung kanang kamay. Kaliwa. Okay. So, right over left. Okay? So, yan. So, yan po yung position. Bakit po ganito yung instructor? Right is, ito po yung side po ng Diyos. It represent God. Ang Diyos, because God is a right, nasa kanya po yung right path, patungo po kung ano po yung, patungo po sa kaharian po ng langit. So, tayo naman po yung left. So for 6,000 years, ano po dapat po, yung mga tao ng Diyos nagbetray po sa Kanya. Pero tayo po, hindi na po tayo magbebetray po sa Kanya at magre-rely lang po tayo sa kung ano po yung kalooban niya sa pangako po niya. Kaya po, ganito po yung panalangin. Tapos mga babae, sa lap, yung mga lalaki naman po, sa taas ng Bible o kaya sa sahig. Okay, ganun po yung ginagawa po namin dito. At ganun din po yung paa. Sige nga, try nyo nga po. Ayan, kamay at saka paa. Yung paa din, taas, yung kaliwa, tapos baba, yung kanan. Okay po? Nakita niyo po to? Ayan. Okay, tinatry na nila. Okay, yan. So, yan po yung isang way. Instructor, bakit parang nagiging Korean kami? Actually, yung Korea, hindi na po ganyan. Okay, hindi po yan Korean culture. Pero ito po ay, ano po, ito po yung pinaka-isang way kung paano po natin ibababa yung sarili natin po sa Diyos. Okay po? At lahat po ng ito, hindi natin ginagawa na hindi natin inuunawa, di po ba? Pero ngayon, inuunawa natin, kaya magagawa po natin. Okay po? So, last, ay magsalita po tayo ng Amen! Okay, bakit po? Kailangan natin mag-Amen. Amen? 1 Corinthians chapter 2 verse 10, sinabi po dito na ano po, ang pagsasabi po ng Amen ay ano po, it is glorifying God. So, sa simpleng pag-Amen po natin, hindi lang basta Amen, 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 hindi lang po gano'n. Pero yung naunawaan natin yung salita, naintindihan natin, wasok sa puso natin, kaya kaya nating sabihin, Amen! Dahil ano po, naunawaan po natin. At ano pa, para maligtas din po natin yung kapatid natin na inaantok-antok. Tulog na. Okay po? Malinaw po ba? Ayan. Sa pares na paraan, we need to show our determination to seal the word of God in our heart and to prevent Satan. Then after po noon, magbe-verify po tayo ng service attendance natin. After po ng service, makikita kayo, pagkatapos ng announcement, makikita kayong nakalagay po na layout dyan na nakalagay, Sunday Worship Service. Tapos pipicturean nyo lang po yun. Tapos send nyo po sa GC. Para mapakita na kayo po talaga ay pumunta. O nakinig po ng salita ng Diyos. Proof nyo po yan. Na nadagdagan na naman yung points ko sa Book of Life. Ganun. And number 5 is follow the presider and what is instructed. Kung ano po yung presider po natin kanina, yun po yung nagbigay po ng, nag-indicate po sa atin kung ano po yung kailangan natin gawin. So, kanina si Stephanie leadership yung ano po, yung presider po natin.
And offerings, ano po yung offerings? Siyempre po, yung atin pong ikapu sa harapan po ng Diyos. Okay po? Siyempre, this is also way kung paano natin ibibigay po ito sa Kanya. Ano yung mga bad example? Matulog. Na distractive action kung saan-saan pumupunta habang nagsiservice. Nagsi-cellphone. Nagti-TikTok. Okay, wala naman po nagti-TikTok ngayon, tama po ba? Huwag po nating hayaan na ano po, maging way po ito para tayo po ay hindi po mabless i-curse ng Diyos kaysa bless niya. Pero nawa, mabless tayo through the worship service. At ano po, losing one's posture or eye contact. So, mahalaga yung eye contact. Okay? At ano pa? Yawning. Ano ibig sabihin yawning? Hiccup. Okay? So, si Satan, gagawin yung paraan para tayo maantok at hindi natin maintindihan. So, anong kailangan natin gawin? Pag nahihikab tayo, wag po natin pong ipakita sa mga klase natin. Gilid, hiccup. Okay, ganun po. So, bakit po? Kasi yung hiccup, nakakahawa po yan. Kahit online, nakakahawa po yan. Kaya, para hindi po natin mahawaan yung kapatid po natin sa pagkakasala, gawin po natin, tayo po ay gilid, hiccup. Ganun po. Okay po? So, whether we are clapping also, you clapping and returning glory to God, do it with loud and clear. Kailangan loud. Pag sinabi ko loud, hindi yung hindi gano'n. Kung gagawin na rin naman natin para sa Diyos, gawin na natin ang best. Tama po ba? Even po yung pagsabi natin, Amen. And pag sinabi po, sa dulo po kasi, after po nito, lahat ng ginawa po natin sa oras na ito ay babalik natin sa Diyos. So, paano po natin maibabalik po ito sa Diyos? So, through glorifying God. So, paano paraan? Mamaya sasabihin ko po, the power and glory belongs our Holy Father God. Tapos pag tinaas ko po yung kamay ko po at sinabi kong, Hallelujah! Sasabihin niyo po ay, siyempre po, Amen. Sabihin niyo rin po. Tataasin yung kamay niyo, sabihin niyo po, Amen. So, kahit na kayo po ay naka-mute. Okay lang po ba? Nasa bahay kayo. Okay? Kaya? Okay? Sample nga po. Salvation, power, belongs to our Holy Father God. Hallelujah! Amen. Siyempre po, Amen. Malakas na malakas. Pero taas niyo rin pa rin yung kamay kasi para sa Diyos. Okay po? Yan. So, wag kayong, okay lang yan. Ako na awkward din ako nung una. Tataas ko yung kamay ko, baka anong mangyari sa akin. Pero hindi po, hindi nakakatakot yun. Tataas na lang kamay, Amen. Okay, with grateful heart. Okay po? And, yan, maging din po yung pagsisit natin in front, nagsisit natin ng, nasa camera, nasa direction ng camera, hindi na sa baba ng camera o sa gilid. At yung gamit din po natin naka-in order habang nagsa-service po tayo. Okay po? Wala pong pagkain, di kakain, kaya mag-off ka. Pero at the same time, ito po yung way po natin para magkain lang po tayo spiritual, then mamaya na po yung physical. Okay? So ito po yung nilalaman ng worship service natin. Una, preparation of praise. Pangalawa, thankful praise. And then silent meditation at magsasong tayo sa Diyos. Yun yung kanina, katulad ng kanina. And then prayer. Tapos may panonoorin din tayong praise and worship. Pero ngayon, yung naka-highlight na red, hindi na muna natin yan. Hanggat hindi po kayo nakakapagtapos ng revelation. Sermon, tsaka prayer by the speaker, and announcement and Lord's Prayer. So ito po yung ating pong ating pong mga nakahanay. And then, yung returning glory to God, and then Shinshonji anthems or New Heaven, New Earth items. So, guidelines po sa postures, ganun din po sa online, 10 minutes po, at wag pong sanang mag-mute. Mag-unmute po sa pagpasok. Don't forget din na tayo po ay rename. Huwag pong mag-leave bago matapos yung service. At mag-send po ng realization. So as conclusion, sa dami po ng diniscuss po ng instructor, what is the conclusion? Why do we need to follow? Why we need to follow these rules, instructor? Kasi meron pong gustong ibigay po sa atin po ang Diyos. Yung great blessing po na bibigay po sa atin po ng Diyos, ay bibigyan niya lang po ito kapag proper na yung heart natin. At kaya na natin mag-control sa sarili po natin. Kasi imagine, kung tayo po ay gustong ibigay ng Diyos sa atin. For example, kayamanan, gustong ibigay sa atin yun ng Diyos, pero gagamitin natin sa mali. Kasi di natin alam kung paano yun gamitin. Do you think magiging maligaya ang Diyos kapag ganun? Hindi. Di po ba? That's why we struggle. Bakit online lang tayo? Kasi darating yung time na kapag offline na, tapos di natin naintindihan kung gaano kahalaga yung worship service, kahit kapit-bahay nyo pa yung offline service,
Hindi kayo pupunta kasi di nyo naintindihan. So, ganito muna, maramdaman muna natin na magkakalayo tayo. Para kapag pinagsama-sama tayo ng Diyos, ano po yung mararamdaman natin? Wow, I'm so grateful. Gagawin ko talaga to with a humble heart. Tama po ba? At this is a offer to respect and etiquette worship to our Father God. Paano po natin i-worship po ang Diyos? Paano natin ibibigay yung respect po sa Kanya? Kapag naunawaan po natin po ang salita po niya. And dahil naunawaan natin salita ng Diyos ngayon, ano po yung ginagawa ng Diyos? Nililinis niya yung kasalanan natin. Anong klaseng kasalanan ang nalilinis instructor kapag pupunta ako dito? Yung pangatlong sin, yung daily sin. Sino dito hindi nagkasala nung Monday, nung Tuesday, nung Thursday, o kahapon lang? Lahat tayo nagkasala, di ba? So, paano po lilinisin ng Diyos yun? Sa pamagitan nitong worship po na ito, tuwing Sunday and Wednesday. For us to meet yung requirements po ng Diyos para tayo po ay ma-born again gamit po ng kanyang salita. So, that's all that the worship service, it is a worship and sacrifice to God na kung saan may prepare natin yung sarili natin, maging yung puso natin sa harapan po niya to give glory sa ating Amang Diyos. Kaya nawa, tayo pong lahat yan ay makapagbigay ng worship po sa Diyos. At ito po yung notes, ito yung way kung paano natin po magagawa yung notes natin. Yung date, yung speaker, yung topic, yung main reference, yung meditation verse, at yung conclusion po. Yan po yung i-check po sa ating worship service. At ito po yung assignment natin. Okay? Yung worship service. Alam niyo po ba dito, yung salita, ito po ay himahe po ng Diyos, di po ba? At kapag sinusulat natin yung salita, it is also seeing na ito yung way kung paano natin tinitreat po ang Diyos. At the same time, ito yung spirit natin, pinapakita yung spirit natin. Yung spirit natin kung pataas, pababa, ano ibig sabihin nun? O, yun din itsura ng spirit natin. Okay po? Kaya ano po yung ginagawa po ng mga saints po dito? After nila makinig ng service, kasi minsan may mga hindi sila na-take notes at kaya pumangit yung sulat nila kasi mabilis yung pagka-flash. Anong ginagawa nila? Hinihingi mo nila yung topic and then ano po, sinusulat po nila pagkatapos. Maganda po kaya to? Sobrang ganda. Bakit po? Kasi ito yung way na itinatatak ng Diyos ang kanyang salita. Kaya naunawaan po natin kung ano po yung kahalagahan po ng worship service po sa Diyos. Ano po yung kahalagahan po nito? Buhay. Kaya kung sino yung take lightly nito, kamatayan po yung makukuha. Just like at the time po ng Old Testament. Ganun din po at the time ng first coming. How can we know that we worship God? They find Jesus. Na siya po yung nagturo po sa kanila ng salita. Kaya naunawaan nila. Ganun din po sa panahon natin. For us to understand the revealed word, we need to find the one who overcomes. Na ipapakita at papaunawa sa atin kung gaano kahalaga na tayo po ay maging with proper manners sa harapan po ng Diyos. At pinakita sa atin kung gaano kahalaga po itong worship po na ito dahil dito po may bubuhos po ng Diyos yung blessing po sa atin. Kaya nawa, sa oras po na ito, bakit mahirap? Kasi tinitrain tayo ng Diyos para pag binigay na sa atin yung malaking blessing, hindi tayo maging corrupted. Hindi tayo maging mayabang katulad ni Satan. Na dahil full of wisdom, perfect and beauty, naging mayabang siya sa harapan ng Diyos. Pero kapag natanggap natin yung salita, di ba, lagi tayo tumatanggap ng salita, bakit kailangan natin mag-overcome para tanggapin yun? Kasi through hardship and perseverance, ano po yung gagawin po ng Diyos? Makikita niya po kung sino yung deserve para dun sa blessing na may bibigay po ng Diyos. Malinaw po? Kaya nawa, sa oras po na ito ay naunawaan po natin kung gaano kahalaga yung worship service. Mahalaga po, in one word, what is worship service now? Life. So if I do not go to service, nababawasan yung life ko. Pero pag pupunta ako, nagdadagdagan ng buhay spiritual ko. Malinaw po ba? And I believe na tayo po yun. Na magkakaroon ng buhay na walang hanggan through attending the worship service. Tayo pong lahat po ngayon ay manalangin. Father God in heaven, the creator of heaven and earth, thank you once again that you allow us, Panginoon, na makapag-worship sa inyo sa spirit at katotohanan. Lord, matagal ko na pong hinahangad na kami po ay makapagsamba po sa inyo sa spirit at katotohanan, pero ngayon nilang po pinaunawa ano ibig sabihin po nito at ano po dapat yung manners po namin sa harapan po ninyo. Even po yung pag-open po namin ng camera, even po yung sa oras po na ito na nag-overcome po kami kahit may hina po yung signal, this is a way
as a living sacrifice to you. Kaya nawa tanggapin niyo po yung worship po na ito at nawa pagpalain niyo po kami gamit po ng salita ng tanggap po namin. Maraming salamat po sa student po na ito at kung nahihirapan mo po sila dahil pasukan na po Panginoon, tulungan niyo po sila at nawa ay katulad ng pinangako po ninyo, ibibigay niyo din po sa mga tao po na nakapiplease po sa inyo yung buhay na walang hanggan at blessing. Kaya nawa, kayo po yung madakila sa oras mga susunod pa po namin, Panginoon, na pagsamba po sa inyo sa Spirit katotohanan. Ito lang po aming samot na langin. Sa pangalan po na Panginoong Jesus. Amen.